Ang Rusya sa gitna ng malawakang krisis sa gasolina ay bumabalik sa Unyong Sobyet. Mayong araw, ika-10 ng Hulyo, napag-alaman na pinag-iisipan ng mga awtoridad ng Rusya ang posibilidad na ibalik ang sistema ng exit visa. Yung mga yan mismo na umiiral noong panahon ng Unyong Sobyet. Ito yung kailangan mong kumuha ng visa para makalabas ka ng bansa. Kung wala ito, tulad nung Sobyet, hindi ka basta palalabasin. Malapit na, baka hindi na basta makabili ng tiket at makaalis ng Rusya. Gusto ng estado na sila lang magdesisyon kung sino ang makakaalis, daan ito sa malawakang mobilisasyon na muling pinag-uusapan. Samantala, inamin na rin ng pamahalaan ng Federasyon ng Rusya na kulang ang gasolina para sa lahat. Sa ngayon, kaalamang ng Rusya na gumawa ng 65% ng sariling pangangailangan sa loob ng bansa. Umabot na sa puntong sa 5 rehiyon ng Rusya, nagpadala na ang mga otoridad ng mga armadong puwersa para bantayan ang mga gasolinahan laban sa mga Ruso. Sa ganitong sitwasyon, dumarami ang ulat na si Vladimir Putin ay seryosong naghahanda para sa bagong paglala dahil usapin na ito ng prinsipyo para sa kanya. Alamin natin kung anong nangyayari. Bakit ito nangyayari ngayon mismo at paano ito konektado sa malaking larawan? Kasama ang nagliliyab ng mga refinery ng langis at mahahabang pila ng gasolina. May mga usap-usapan tungkol sa mobilisasyon at paghahanda sa posibleng paglala ng sitwasyon. Ang pinakamahalaga, bakit na ba kailangan ni Putin ng tinatawag na exit visa para sa lahat ng Ruso? Ako si Alexei Pechi. Tara, pag-usapan natin ang lahat ng mga paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel, i-like ang episode na ito at mag-iwan ng kahit anong komento sa video na ito. Mga kaibigan, mag-subscribe na sa channel para maabot natin ang 300,000 subscribers. Sumali rin kayo sa ating komunidad. Kaya magsimula tayo sa pinakamainit na balita ngayong araw, ang pinakamainit na balita ng Hulyo 10. Sabi sa ulat ng Mozhem Obyasnit na may sanggunian sa diplomatiko at isang malapit sa administrasyon ni Pangulong Putin, naghahanda ang Kremlin na ipagbawal ang paglabas ng bansa ng walang espesyal na exit visa. Inihahanda ng kagawaran ng ugnayang panlabas ang mga dokumento para sa panukalang batas. Ginagawa ito sa pagkukunyaring palakasin ang seguridad ng mga mamamayan ng Russian Federation sa ibang bansa. Parang galing lang sa libro ni Orwell ang mismong pahayag. Para maprotektahan ang mga mamamayan ng Russia sa ibang bansa, dapat wag na lang silang payagang umalis. Kung hindi alis ng bansa ang isang Russian, ibig sabihin ay magiging maayos ang lahat sa kanya. At ngayon, ang mga detalye ng bagong inisyatiba ng Kremlin ay lumalabas na talaga namang nakakatakot. Plano nilang magpatupad ng tinatawag na tourist exit visas. Ayon sa mga bagong patakaran, papayagan lang ang mga Russian na bumiyahe sa mga hindi kaibigang bansa ng NATO kung sila ay bahagi ng organisadong grupo na hindi bababa sa 10 katao at susunod sa aprobadong ruta. Katulad lang ito noong panahon ng USSR. Sa ibang bansa na binubuo pa ang listahan, posible pa rin ang individual na turismo, ngunit kailangan pa rin ng exit visa sa lahat ng kaso. Narito ang CP mula sa isa sa mga pinagkunan na nagpapakita ng pilosopiya ng bagong sistema. Hindi na dapat mangyari na bibili ka lang ng tiket tapos lilipad agad. Dapat magbigay ng pahintulot ang estado para makaalis. Para maintindihan ang seryosong pagbabalik na ito, balikan natin ang kasaysayan. Sa Russia, panahon ni Stalin, nagsimula ang pagbabawal sa pag-alis ng bansa. Noong 1935 ipinasa ang isang batas na itinuring na pagtataksil sa bayan ang pagtakas palabas ng bansa na pinarurusahan ng kamatayan. At hanggang 1971 para makalabas ng bansa, kailangan dumaan ng mga mamamayang Soviet sa maraming proseso ng pag-apruba at kumuha ng pahintulot, ang tinatawag na exit visa. Ibig sabihin, pinag-uusapan natin ang pagbabalik ng mekanismo na huling ginamit nung panahon ng Unyong Sobyet. Mahalagang banggitin na ang ganitong usap-usapan ay kumalat na simula pa ng malawakang digmaan ng Rusya laban sa Ukraine. Noong Hulyo 2022, tiniyak ni Alexei Zaitsev, kinatawan ng Ministry ng Ugnayang Panlabas ng Federasyon ng Rusya at sinabi niya hindi planong magpatupad ng anumang espesyal na exit visa. Pinaalala rin niya na ginagarantiyahan ng Artikulo 27 ng Konstitusyon ang karapatang malayang makalabas at makabalik sa bansa. At maaari lamang itong limitahan kung ang isang tao ay pinaghihinalaan sa isang krimen o kung idineklara ang batas militar sa bansa. At mula noon, nagbago na talaga ang realidad.
Ang mga mekanismo ng paghihigpit sa pag-alis ay nakapaloob na sa batas tungkol sa elektronikong patawag na umiiral mula pa noong 2023. Pinapayagan ng batas na ito na agad mapigilan ang pag-alis ng bansa ng isang tao kapag lumabas ang patawag sa elektronikong rehistro na kagawaran ng tanggulang pambansa. Sa ilalim ng batas militar sa mga sinakop na rehiyon ng Ukraine, maaaring palawakin pa ang pagbabawal sa pag-alis ng bansa. Pero ang mga ganitong balita ay sumasabay din sa iba pa. Habang ang Russia ay gumagawa ng payder sa loob, ang Europa naman ay gumagawa nito sa labas at gustong iwan ng mga Ruso na parang gagamba sa garapon. Dito, may mahalagang pagliko na ginagawang tunay na walang kawala ang sitwasyon para sa mga Ruso. Sa ngayon, may mga opsyon pa, pero sa susunod, lalala pa. Habang pinag-iisipan ng Moscow paano pigilan ang mga mamamayan nila, nagdedesisyon naman ng Yunyong Europeo kung sino ang hindi gagamitin. Sa araw ding yon, ika-10 ng Hulyo, nalaman na nagkasundo ang mga bansa ng European Union sa bagong bersyon ng pagbabawal sa pagbibigay ng visa sa mga sundalong Ruso bilang bahagi ng ika-21 na pakete ng mga parusa. Noong una, iminungkahi ng European Commission na ipagbawal ang pagpasok ng lahat ng mamamayang Ruso na nagsilbi sa sandatahang lakas o lumahok sa labanan. Ang orihinal na bersyon ay sumasaklaw sa lahat ng may ginampanang anumang papel sa hukbong sandatahan ng Russia, kabilang ang mga tungkuling administratibo at logistika, maliban lamang sa mga desertor. Gayunpaman, niluwagan ang inisyatiba matapos tumutol ang Pransiya, Italia at Gresya. Sa huli, nilimitahan ang pagbabawal sa mga panandaliang visa para sa mga direktang lumahok sa digmaan laban sa Ukraine matapos ang Pebrero 2022. Itinuro ng Paris at Rome na may sapilitang conscription sa Russia at kung malawak ang pagbabawal, halos lahat ng kalalakihang nagsapilitang serbisyo militar ay maapektuhan. Gaya ng alam ninyo, malinaw ang direksyon. Isinasara ng Europa ang sarili sa mga Ruso kaugnay sa digmaan at nagsasara rin ang Russia. Ang tao sa loob ng sistema ay naiipit, hindi siya pinapalabas ng sarili niyang estado mula sa loob at hindi rin siya pinapalabas ng ibang bansa mula sa labas. At ngayon, sa pamunahing tanong, bakit lumitaw ngayon ang mga usapan tungkol sa exit visa? Para masagot ito, kailangan nating tingnan ang nangyayari sa loob ng Rusya. At sa Rusya, may krisis sa gasolina na ngayon lang opisyal na inamin ng mga otoridad. Mga salitang hindi may isip marinig mula sa isang opisyal ng Rusya, isang buwan lang ang nakalipas ay binanggit na yon ni Vice Premier Alexander Novak. At narito ang kanyang sinabi, kailangan nating aminin na may mga problema at kakulangan sa merkado ng gasolina kaya nakikita natin ang mga pila at paminsan-minsan ay hindi maayos ang operasyon ng mga gasolinahan. Diretso niyang sinabi, nasira ang mga pabrika dahil sa drone attack. Kapansin-pansin, lumabas ang pag-amin ni Novak matapos ilang linggong pagtanggi. 2 araw lang ang lumipas, sinabi ni Alexander Novak kay Vladimir Putin, nagiging matatag ang sitwasyon. Noong ika-1 ng Hulyo, siya rin ang nagsabi na ang merkado, ayon sa kanya, ay sa kabuuan ay sapat ang supply. Noong Hunyo 26, ipinaliwanag din niya na sanhi ito ng panic buying at artificial na demand. Sabi niya, sa totoo lang, sobra-sobrang gasolina, wala lang mapaglagyan, pero ang mga Ruso mismo ang nagpasimula ng matinding panic buying na ito, pero kung tutuusin, maganda naman talaga ang sitwasyon. Ngayon, inamin na niya na may kakulangan sa gasolina. Ang realidad ika nga ay mas malakas kaysa sa propaganda. Kahit sina Solovyov at Skobiva, hindi na nila makumbinsi ang mga Ruso na nakapila sa gasolinahan na may gasolina pa at maayos ang sitwasyon. Makikita sa mga numero ang laki ng realidad na ito at nakakagulat ang mga ito. Nakakatuwang nakakagulat, gusto ko lang sabihin. Ang produksyon ng gasolina para sa mga sasakyan ngayong linggo ay bumaba sa 65% ng karaniwang antas ng konsumo tuwing tag-init. Sa mas madaling salita, ang produksyon ng gasolina ay bumagsak sa 75,000 tonelada kada araw, samantalang sa parehong araw, mga 100 at 20,000 tonelada ang konsumo ng mga Ruso. Uulitin ko, ito ay para lang sa lokal na merkado. Ang kakulangan ng produksyon kumpara sa pangangailangan ng merkado ay umaabot sa 40 hanggang 45,000 tonelada kada araw o mga 35%. At ngayon, pakinggan ninyo ito. Noong Hunyo, tinatayang nasa 25% pa lang ang agwat. Ibig sabihin, mabilis at tuloy-tuloy lumalaki ang puwang na ito. Kung may dagdag pang tama sa mga planta ng langis, magiging sakuna ng sitwasyon.
Sa ngayon, hindi na talaga matustusan ang isang katlo ng merkado. Ngayon, sunod-sunod na tinatamaan ng Ukrainian drone ang mga pabrika. Noong Hulyo 6, tumigil ang operasyon ng refineria ng langis sa Omsk. Ito ang pinakamalaking planta ng langis sa Russia at ang huli sa top 10 na dati ay hindi naaabot ng mga pag-atake ng Ukraine. Noong Hulyo 22, tumigil ang operasyon ng Nizhegorod Nefte Urdzintes, ang pangalawang pinakamalaking tagagawa ng gasolina sa bansa. Noong Hulyo 8, huminto ang refineria sa Saratov sa pagtanggap ng langis. At ayon sa pagtataya ng Energy Intelligence, kalahati ng lahat ng kapasidad ng pagpoproseso ng langis sa Russia ay hindi ginagamit na yon. At ang paggamit ng mga planta ng langis ay bumagsak sa mga antas na hindi pa nakita ng ekonomiya mula pa noong huling bahagi ng dekada 90. Ang produksyon ng gasolina ay nabawasan ng hindi bababa sa 25% sa loob ng isang taon at ang diesel ay nabawasan ng halos 40%. At ito ang larawan ng pambansang kahihiyan. Ang superpower sa langis ay nagsimulang magangkat ng gasolina mula sa India sa pamamagitan ng dagat. At ang kakulangan sa supply ay tinutugunan ng mga padala mula Belarus na noong Hunyo ay tumaas sa record na antas. Nagbisisyo ng pamahalaan na ipagbawal ang pag-export ng diesel dahil sa desperadong sitwasyon. At mahalaga, pinayagan na rin ang paggawa ng gasolina at diesel na may mas mababang kalidad. At ngayon, nangyari na sa Rusya ang isang bagay na karaniwan sa kahit anong totalitaryong rehimen. Sinimulan ng Kremlin na labanan ang kakulangan ng gasolina gamit ang pamalo. Nabatid ngayong araw na ang lalawigan ng Kirov sa Russian Federation ay ikalimang rehiyon na nilagyan ng armadong patrol sa mga gasolinahan. Nakakatawa, halos pakinggan ang pahayag ng lokal na otoridad. Para mapanatili ang kaayusan sa mga gasolinahan, palaging magbabantay roon ang mga unit ng police patrol, mga traffic police at National Guard ng Russia. Ang lalawigan ng Kirov ay sumusunod sa Kuban, Transbaikalia, Novosibirsk at Irkutskaya Oblast. Bukod pa rito, ang sitwasyon sa buong bansa ay talagang surreal. Kung sa Kuban at sa Novosibirskaya Oblast ay may mga nagbabantay ng mga Cossack, mga volunteer at tinatawag na mga sibilyang bantay sa mga gasolinahan. Sa ibang mga rehiyon naman, pansin, naglagay na ng pulisya at National Guard ng Russia sa mga gasolinahan. Sa Irkutskaya Oblast, nagpapatrol ang mga alagad ng batas sa mga pila araw-gabi at hinuhuli na ang mga tinatawag nilang reseller. Ipinatupad na ang tuwirang pagrasyon. Parang panahon ng digmaan na. Sa lalawigan ng Kirov, simula Hulyo, 11 ang gasolina ay ipapamahagi gamit ang even ad na prinsipyo. Sa mga araw na even, ang mga sasakyang may even na plaka lang ang pwedeng magpakarga at sa mga odd na araw, yung may odd na plaka naman. Odd na plaka, umabot na sa kalokohan dahil reklamo ng otoridad, halos kalahati raw ng mga driver ay pumupunta lang para magdagdag ng 1 hanggang 10 litro ng gasolina, kaya nagkakaroon ng pila. Ibig sabihin, yung dati normal lang, ngayon problema na kailangan ng aksyon ng pulis o autoridad. Ngayon, subukan nating buuin ang larawan. Bakit kailangang ikulong ng gobyerno ang sarili nilang mamamayan sa bansa at ibalik ang mga tinatawag na visa para makaalis ng bansa habang nasusunog ang pabrika at nauubusan ng gasolina ang mga sasakyan? Ang krisis sa gasolina ay dulo pa lang ng problema. Sa ilalim, may mas malalang paghahanda na gustong takasan ng tao. Una, mobilisasyon. Sa mga Z-Channel, kumakalat na ang mga chismis tungkol sa panibagong alon ng draft. Binabanggit ang bilang na 1 hanggang 2 milyong tao at ang petsa ay Oktubre. Ano ang ibig sabihin nito para sa mga Ukrainyano? Kaagad matapos ang Setyembreng halalan sa State Duma. Ganito ang lohika. Unang eleksyon, pagkatapos ay gagawin ang mga di popular na desisyon. Dito, pinagsasama ang exit visa at mobilisasyon bilang isang mekanismo. Paala, ang batas sa mga elektronikong patawag ay pwedeng agad ipagbawal ang paglabas ng bansa. Ang exit visa naman ay nagsasara ng natitirang butas sa sistema. Ibig sabihin, pwede kang bumili ng tiket at umalis bago ka maabutan ng patawag. Gusto ng Estado na pagsapit ng panibagong alon ng mobilisasyon, sarado na talaga ang lahat ng pinto. Pangalawa, ang paglala. Hindi ito mga palatandaan ng bansang gustong tapusin ang digmaan, kundi ng bansang gustong ipagpatuloy at palawakin pa ito. Dito rin nagmumula ang militarisasyon kahit sa araw-araw. Halimbawa, sa St. Petersburg, naghanap na sila ng mamamaril laban sa mga drone. Inililipat ng Estado ang buong lipunan sa landas ng militar at isinasara rin nila ang lahat ng daan palabas. At ang lohika ng makabagong Rusya ay lalo pang nagiging kahawig ng pinakamasamang lohika ng Unyong Sobyet.
Habang lumalala ang kalagayan, lalo ring pinapalakas ang mga kandado. Pag-amin sa kakulangan ng gasolina, mga pulis sa gasolinahan at pagrarasyon nito. Itong mga usap-usapan tungkol sa mobilisasyon at ang proyekto ng exit visa, gaya ng naiintindihan ninyo, hindi ito magkakahiwalay na balita. Hindi. Ito ay mga bahagi ng isang estratehiya. Pigilan ang mga tao na makalabas at gamitin ang lahat ng kanilang mga yaman. Tao, materyal, pinansyal at iba pa. Lahat ng ito ay para sa digmaang ayaw itigil ng Kremlin. Magbuod tayo. Sa isang araw lang, July 10, nakita natin ang pagbuo ng bagong realidad para sa mga Ruso. Pinag-uusapan ng Estado ang pagbabalik ng praktikang Stalinista ng mga exit visa, kaya't ang pag-alis ay magiging pahintulot na lang mula sa Estado, hindi na karapatan. Ang Europa ay nagsasara ng pinto sa mga sangkot sa digmaan, habang sa unang pagkakataon, inamin ng pamahalaan ng Rusya ang kakulangan sa panggatong. Bumagsak ang produksyon ng gasolina sa 2 katlo ng pangangailangan. Sa mga gasolinahan, imbes na gasolina, may mga paraffol na lang, Rosvardia at Pulisya. Bukod pa rito, kumakalat ang tismis ng mobilisasyon. Maliwanag na naghahanda ang Kremlin para sa panibagong yugto ng digmaan, hindi kapayapaan. Unang ginagawa ng Estado kapag naghahanda itong itulak ang mga tao sa frontline ay isara agad lahat ng labasan. Dahil mula sa kampong unti-unting nagiging Rusya, marami ang gugustuhing umalis. Ang layunin ng kapangyarihan ay siguraduhin na walang makakatakas. Dito ako maglalagay ng ellipsis. Isulat niyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel, pindutin ang kampanilya at huwag kalimutang mag-like. At kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.